Miss Clara de la Cuesta, pukaw ni Isa sa kaibigan. Napapansin ko madalas kang tulala at parang nagdi-daydream. Wag mong sabihin sa akin na iniisip mo yung soon-to-be boyfriend mo. Panghuhuli dito sa dalaga. Umila pang mata ng dalaga. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi no? Binilisan ni Clara ang pagtitimpla ng kape para kay Jason. Baka magisa pa siya rito ni Isa. Napa-out siya nang matapon ng kape sa damit niya nang mabangga siya kay Lourdes. O mas tamang sabihin na binangga siya ng sadya nito. Nananadya ka ba ha? Gigil na tanong ni Isa habang tinutulungan si Clara na punasan ng nabasang damit. Ayos ka lang ba, Clara? Sandali, ikukuha kita ng ointment. Huwag na, Isa. Sa kwarto ko na lang to gagamutin. Puto ng dalaga sa kaibigan. Napangiwi siya. Sobrang hapdi at sakit. Bagong init pa naman ang tubig. Mabuti na lang medyo makapal ang suot niya kaya hindi siya masyadong nasaktan. Galit na bumaling si Isa kay Lourdes. Sumusobra ka na, Lourdes ha? Ang lawak ng daan pero pinili mong mamangga. Hindi ka ba nahihiya sa asal mo? Hoy, tabachoy. Baka nakakalimutan mong superior mo ko't mas mataas ako sa'yo. Ano naman ngayon? Pulang mukha sa galit na namewang si Isa. Walang superior sa misyon na to. Kaya pantay lang tayo dito ngayon. Kung may problema ka sa kaibigan ko, sabihin mo na ngayon pa lang. Aminin mo nga, inggit ka kay Clara no? Kasi effortless ang pagiging maganda niya. Hindi katulad mo na trying hard. Natampan ni Clarang noo. Hayaan mo na siya, Isa. Anong hayaan? Inis na inis si Isa kay Lourdes. Sumusobra ng inggiterang babaeng ito eh. Kung makaasta, akala mo talagang magaling. Kung tutuusin, wala naman siyang binatbat sa'yo. Kumuyom ang kamay ni Lourdes sa sobrang gigil kay Isa. Kahit minsan hindi niya talaga nagustuhan ang baboy na to. Pumagit na si Clara sa dalawa. Nakita ng dalaga na sobra ng pamumula ng mukha ni Lourdes dahil sa galit. Nababahala siya na baka magpang-abot ang dalawa. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na nasa mission tayo. Kung may balak kang saktan ng kaibigan ko, pag-isipan mo ng mabuti, Lourdes. Katulad ng sinabi mo kanina, mas mataas ka sa amin. Kaya hindi ba dapat lang na ipakita mo yun sa kilos mo? Hindi yung ikaw pang nagsisimula nitong gulo. Pinalisikan ng mata ni Lourdes ang dalawa. May araw din kayong dalawa sa akin, tandaan niyo yan. Aniya bago nagmarcha paalis. Buwisit kayong dalawa, lalo ka na de la Cuesta. May araw ka rin sa aking babae ka. Nagpupuyo sa galit ang dibdib ng dalaga. Hindi niya matanggap na harap-harapan siyang tinanggihan ni Mr. Armenton. Sa kabila ng kanyang sinabi na walang silbi ang de la Cuesta na yon sa naganap na meeting nila bago ang pagpili. O Lourdes, mukhang ang sama ng timpla mo ngayon. Nakita mo na naman siguro yung baboy na kaibigan ni Clara. Ani Janus. Sabay tawa kasabay ni Nino. Maliban kay Simon na tahimik lang na nagyoyosi sa gilid. Inirapan ng dalaga ang dalawa bago nagpaskil ng ngiti ng matamis para kay Simon. Pero kaagad dinabura ang kanyang ngiti nang marinig ang sinabi ng binata. Tigilan mo na si Clara, Lourdes. Wala namang ginagawa sa iyo yung tao. Tinapon ng binatang upos ng hawak na sigarilyo bago bumaling sa kanya. Hindi pa ba sapat na sinira mong imahe ng kanilang grupo? Dahil sa'yo kaya nabansagan silang loser. Hinaharang mo mission na dapat ibibigay sa kanila. Ikaw din ang nagbansag at nagpakalat ng grupo nila na talunan at loser. Ano bang napapala mo sa ginagawa mo? Bakit galit na galit ka kay Clara? Simon, mas gusto ko na tawagin mo akong Argiles, Lourdes. For formality. Nakaramdam ng kirot ang dalaga. Mas lalo lamang nagngit-ngit ang kanyang dibdib sa galit para kay Clara. Ito ang dahilan kaya hindi niya makuha ang lalaking mahal na mahal niya. Si Simon. Ngayon naman na natipuhan niya si Mr. Armenton, hindi rin siya nagtagumpay na mapalapit dito dahil sa babaeng yon. Sagabal to sa kasiyahan niya. At yun ang labis na ikinagagalit ni Lourdes sa dalaga. Maski noong nasa training pa lang sila noon ay nakukuha nitong loob ng maskisino kahit wala pa itong gawin. Nakakairita. Huwag mo na sanang pag-initan si Clara sa walang kwentang bagay, Lourdes. Hindi na nakakataas ng pagkataong ginagawa mo. Ani Simon bago iniwan ng dalaga. Hindi nagsalita sila Janus at Nino. Tinamaan ng dalawa sa sinabi ng binata. Hindi mo sana ako pinigil, Clara. Matagal na akong gigil sa Lourdes na yon. Masyadong mayabang. Mabuti paggamutin mo ng paso mo bago pa mamula lalong balat mo. Gagawin ko na muna ang trabaho ko. Sige, Isa. Salamat nga pala kanina pero sana sa susunod huminahon ka. Tamang sinabi niya, mataas pa rin siya kumpara sa atin.
Gusto mo bang pag-initan niya tayo lalo kapag nakabalik na tayo sa headquarters natin? Napangiwi si Isa. May isip pa lang ng dalagang mapapag-initan siyang lalo ni Lourdes. Kapag natapos na ang misyon na ito, ay pinagpapawisan na siya. Pero sumusobra na kasi siya. Nakangusong dahilan niya. Alam ko yun, Isa, pero ayokong pati ikaw ay lalo mapag-initan dahil sa akin. Kaya sa susunod, hayaan mo na lang siya. Hindi naman natin ikakamatay kung hahayaan natin siya, hindi ba? Alam mo, bilib din ako sa'yo. Ang haba ng pasensya mo sa lahat ng bagay. Kung sana ganyan din ako. Maganda, sexy at pasensyosa pa. Ang dami sigurong nagkakandarapang na mapansin ako. Asa ka naman, huwag ka nang mangarap, uy. Pambabara ni Fabiana kadarating lang. Napasimangot si Isa. Bakit ba lagi ka nalang kontra sa akin, ha? Anong kontra? Sinasabi ko lang naman ng totoo. Saka paano kasi sexy kung panay ang lamon mo? Saka ikaw hahaba ang pasensya? Mas maliit pa sa butil ng bigas ang pasensya mo. Aray putya! Tama na aray! Nailang na lang na iniwan ni Clara ang dalawa pagkatapos magtimpla ng panibagong kape para kay Jason. Kung alam lang ni Isa, nakabutil lang din ang pasensya niya noon. Pagdating niya sa office ng binata at maingat niyang pinatong ang kape sa gilid ng mesa nito. Bakit ang tagal mo? Tutok ang mata sa papeles na tanong ni Jason. Nagkwentuhan kami saglit ng mga kaibigan ko. Pagdadahilan ni Clara. Pigil ng dalagang pangiwi dahil sa hapdi ng tiyan niya. Saglit lang ha. Maghahanda na ako para sa lakad natin mamaya. Mga alis ng dalaga nang higitin ni Jason ang kamay nito at iupo siya sa kandungan nito. Mr. Armenton, baka may makakita sa atin. Kahit na nais ni Clara na ipangalandakan sa lahat na sa kanya si Jason, hindi pwede. Magmumukha lang siyang masama lalo pat alam ng lahat na meron na itong nobya. Saka bukod doon ay nasa mission pa sila. No one will see us here, so relax. Hindi nababahalang tura ng binata. Hindi maiwasan ni Clara ang makaramdam ng konsensya. Babae din siya pero nagawa niyang akitin ang nobyo ng iba. Tumingin siya kay Jason na busy sa pagbabasa ng mga hawak na papel. Sumikdo ng malakas at mabilis ang kanyang dibdib na magtamang mata nilang dalawa nang tumingin ito sa kanya at ngumiti. Ngiti lang yun pero grabing epekto nun kay Clara. Para siyang dinala noon sa ibang dimensyon na silang lamang dalawa ang tao. Patawad pero hindi ko kayang isuko si Jason sa kahit na sino. Gagawin kong lahat para mahalin muli niya ako at piliin. Gagawin ko yun kahit ang ibig sabihin ay makasakit pa ako ng iba. Pagkatapos ng business meeting ni Jason ay dinala ng binata si Clara sa isang Italian food restaurant na madalas niyang kainan. Napasimangot si Clara nang mapansin na halos lahat ng kababaihan ay nagagawi ang tingin kay Jason. Gwapo na ito noong payat, ngayon mas tumangkad ito at lumaki ang katawan ay mas lalo lamang itong naging gwapo at kaakit-akit sa mata ng iba, lalo na sa kanya. Jason is now wearing a dark blue suit. Pinailaliman ito ng isang white polo sleeve. Itim na trouser naman ang pang-ibaba ang binata na binigay ng itim na sapatos. Everything about him is perfect. Mabuti na lang at nagsuot siya ng purple black dress na lagpas ng kanyang tuhod at black stiletto. Bumagi ang kanyang suot sa lugar at sa outfit ng binata. Napasinghap si Clara nang bigla siyang hapitin ni Jason sa bewang. Madilim ang mukha ng binata. Hindi niya nagustuhan ang tingin ng mga lalaki kay Clara. Parang gusto kong pagsisihan na sinama pa kita sa business meeting ko. The way they look at you is annoying. Hindi ba nila nakikitang may kasama ka? Kinagat ng dalaga ang loob ng bibig para pigilan ang pag-alpas ng ngiti sa labi niya. My God, nagsiselos ba si Jason? Why are you smiling? Don't tell me na gusto mo ng pinagtitinginan nila. Hindi may pintang mukha na tanong ng binata. Of course not, maring tanggi ni Clara. Bakit ko gugustuhin na tignan nila ako? Tingin mo lang naman ang gusto ko. Namumulampis na pag-amin niya. Agad na natutup ng dalaga ang bibig, napalayo siya bigla sa binata. Natawa naman si Jason sa narinig, na walang ngiti sa mukha ng binata na makitang matandang lalaking papalapit sa kanila. Mr. Armenton, bati ng matanda. Mr. Capil, seryosong bati pabalik ni Jason. Ramdam ni Clara ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Ramdam din ng dalagang pagbulong ng instinct niya sa katawan. Something is telling her right now na delikadong matandang nasa harapan. Long time no see, Mr. Armenton. Sinong magandang babaeng kasama mo? Siya ba si Claudette, ang mapapangasawa mo? Claudette, kung gano'n ay ito palang pangalan ng babaeng pakakasalan ni Jason. Me and Claudette broke up few months ago. Hinapit ng binatang bewang ni Clara. She is Clara, my new fiancé. Nagpaskil ng matamis ng ngiti si Clara sa kanyang labi bago inilahad ang palat sa matanda.
Good afternoon, Mr. Capil. I'm Clara de la Cuesta. Nice to meet you. Lahat ng taong nakakasalamuhan ni Jason ay tinuturing nilang suspects at kasali doon ang matandang nasa kanilang harapan. Kaya dapat niya itong kilatisin ng maigi. Natigilan si Mr. Capil. De la Cuesta, lumunok to ng laway. By any chance, do you know Mr. Sarsar de la Cuesta? Nang tumango ang dalagay na mutlang matanda. Oh, hindi mo nabanggit na may kakilala ka palang de la Cuesta, Mr. Armenton. Actually, ang ate ni Jason ay asawa ng pinsan ko si Kuya Zovito. Muntik nang matumba sa pagkabiglang matanda. You mean, brother-in-law ka ni Mr. Zovito de la Cuesta? Nakapinid ang labi na tumangulang si Jason sa matanda. Sige, mauna na ako sa inyong dalawa, lovebirds. May kailangan pa pala akong asikasuhin. Mag-enjoy kayo sa lunch date yung dalawa. Halos magkandara pa sa pag-alis ang matanda. Kulay papel ng mukha nito, hindi makapaniwala sa nalaman. Nang makaupo sila Clara at Jason sa mesa ay napansin ng dalaga ang pananahimik ng binata. Mr. Armenton, bakit sinabi mo yon? Kumunot ang noo ni Clara. Kuyom naman ang kamao ni Jason, nangangalit ang ngipin ng binata sa galit. Hindi kita maintindihan, ani Clara. Ano bang kinagagalit ng binata? I never told you na pati pakikialam sa buhay ko ay gagawin mo na. You are here to pretend to be my girlfriend, not to meddle in my life. Maanghang na sambulat ng binata. Alam mo ba na pinaghirapan kong lahat na makilala sa sarili kong pangalan? I never use someone's name, lalo na ni Kuya Zovito, dahil hindi ko gustong makilala ako gamit ang apelidong mga tinatakasan ko. Napasabunot ang binata sa sariling buhok. Alam mo naman kung gaano karumi ang angka ng pinagmulan natin, hindi ba? Hindi ko gustong masangkot pa sa duming iyon. Katulad ng sinabi ko sa iyo noon, gusto ko makilala ako sa malinis na paraan na hindi kailangan na masangkot sa nakaraan. Alam mo ba kung gaano ako nasusuka sa pangalan dala ko? Wala kang alam dahil sarili mo lang naman ang iniintindi mo. Hindi mo ko maintindihan dahil magkaiba tayong dalawa ng rason. Umiiyak na si Clara. Ano ba sa palagay mo kaya ako naging pulis, Jason? Pinahid ni Clara ang luha. May sakit sa mata na tumingin ng dalaga sa kanya. Pinili ko to dahil gusto kong makatulong sa ibang tao. Gusto kong magligtas ng tao kahit dito man lang ay makabayad ako sa kasalanan ng angkan na pinagmulan ko. Gusto ko rin naman ng pagbabago. Huwag mo naman ako husgahan. Nagbabago din naman ng ibang tao sa paglipas ng panahon. Bakit ba lagi mo nalang sinasabi na sarili ko lang ang iniisip ko? Ganyan ba kababang tingin mo sa akin? Hindi magawang magsalita ni Jason. Hindi akalain ng binata na may dahilan rin palang dalaga kung bakit pulis ang napili nitong propesyon. Si Clara de la Cuesta na dating self-centered ay nagpulis para makatulong at makabayad sa kasalanan ng pamilya. Sino mag-aakala na gagawin niya ng spoiled brat na dalaga? Pinahid ni Clara ang luha sa mata, banagang sakit sa matang tinignan niya ito. Siguro nga selfish pa rin ako sa paningin mo. Isa pa rin spoiled brat ang tingin mo sa akin. Pero hindi na akong dating Clara na nakilala mo noon. Namayaning katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ma'am, sir, pwede na ba akong sumingit? Tanong ng waiter na kanina pa naghihintay na matapos ang pagtatalo ng dalawa. Nahihiya lang itong magsalita kanina pa. Hiyang-hiya na nag-iwas ng tingin si Clara sa waiter. Kulang na lang itakpan niya ang mukha. Maliban kay Jason na tila walang pakialam. What food do you like? Napansin ni Clara na may lambing ang boses ni Jason pero sinawalang bahala niya yon. Masama pa rin ang loob niya sa binata. Kahit ano, maikling sagot ng dalaga. Habang hindi inaalis ang mata sa labas ng glass wall, ramdam ni Clara ang paninitig ni Jason pero hindi niya ito nilingon. Wala siya sa mood. Nasaktan talaga siya sa sinabi nito kanina pero hindi niya masisisi ang binata. Kahit siya ay naiinis sa sarili niya noon kapag naalala niya kung paano siya umasta. Nalaki ang mata ni Clara nang dumating ang pagkain in-order ni Jason. Dahil pa nilang bibitahin sa dami nito. Nang tignan ng dalaga si Jason na nagkibit balikat lang ito. Ang sabi mo kahit ano, wala naman sa menong recipe sinasabi mo. Kaya in-order ko ng lahat ng pagkain na nasa menu. Simula na magpulis si Clara at magsalo sa kondo'y nalaman ng dalaga kung gaano kahalagang pagkain na hindi dapat magsayang. My God! Natampal ng dalaga ang noo. Paano natin uubusin ang lahat ng ito? Daig pa natin ang bibitayin bukas sa dami ng mga to. Inorderan ka na nga, nagrereklamo ka pa. Hindi na lang magpasalamat. Bulong ng binata na hindi nakaligtas sa pandinig ng dalaga. So porket mayaman ka, pwede ka na magsayang ng pagkain. Ganun ba? Nagkrus ang braso ni Jason sa dibdib. I ordered that because I want to apologize for what I said earlier. Kaya kainin mo lahat ng yan.
Huwag kang magtitira. Kapag nagtira ka, masasayang talagang lahat ng yan. Napaawang ang labi ni Clara. Ubusin ko lahat ng to? Anong akala mo sa akin, baboy? Sa kabilang banday napangiti ang dalaga. Magsusorry na lang idadaan pa sa pagkain. Ginawa pa akong baboy. Ngumuso siya. Kiss lang sapat na po Mr. Armenton. Ganun kakalakas sa akin. Natawa si Clara ng masamid ang binata. Pulang-pula ang mukha nito ngayon dahil sa hiya. Kinuha ni Mr. Capil ang cellphone at agad na tinawagan ang mga inutusang tauhan. Huwag niyong gagalawin si Jason Armenton. Iatras niyo munang plano. Pero boss, naghahanda na kami para sa i-ambush na sasakyan nila. Apila ng tauhan ng matanda. Sundin yung bilin ko kung ayaw niyong pare-pareho tayong mamatay. Brother-in-law pala ni Sovitong lalaki yun. Wala akong kaalam-alam. Sundin yung utos ko kung hindi pare-pareho tayong malilintikan. Mariing utos pa ng matanda. Ano? Bayaw niya si Mr. Z? Ang lalaki yun? Hintatakot na lalaki sa kabilang linya. Maging ang boses ay nanginginig pa. Kilala na isa sa underground bosses of Vito de la Cuesta na kung tawagin ay Mr. Z, maski sinong underground killer na kagaya nila ay kilala ang lalaki. Mr. Capil, bakit mo naman hindi to sinabi sa amin? Natitiyak mo ba na ligtas kami kay Mr. Z? Kung kapatid niyang asawa ni Mr. Z, malaking posibilidad na tulungan niya si Mr. Armenton na alamin kung sino nagtatangka sa buhay niya. Kaya nga pinapa-abort ko na ang... Hindi mo na kailangan pa sabihin sa amin yan, Mr. Capil, dahil ngayon pa lang bumibitaw na kami sa kasunduan natin. Hindi namin gusto na makalaban ang pamilya ng mga De La Cuesta. Sa oras na malagay kami sa alanganin ng grupo ko, ay babalikan ka namin, Mr. Capil. Galit na bantal ng lalaki. Galit na ibinetong ni Mr. Capil ang cellphone. Kung alam lamang niya na brother-in-law ni Mr. Z si Jason Armenton ay hindi na siya umupo ng mga papas lang rito. Kailangan makaisip ng paraan na hindi mapaghihinala ang sinadya itong paslangin. Humawak sa babang matanda, nag-iisip na magandang plano kung paano mawawala sa kanyang landas ang binata. Labis ang galit niya sa binata dahil ito ang dahilan kaya bumagsak ang lahat ng kanyang negosyo. 9 years ago ay siyang kinikilalang the best toy manufacturer sa bansa. Subalit nang dumating ang binata at nagpatayo rin sa Pilipinas ng mga negosyo, dahilan upang ang lahat ng kanyang negosyo ay bumagsak. Lumabas pa sa mga balita na low quality ang kanyang mga produkto. Ang binatang yun, talagang sagad ang galit ko sa kanya. Magbabayad siya sa pagkalaban sa akin. Hindi matatalo ng matanda si Jason kaya ang kanyang naisip na dahilan ay papaslang ang binata. Magpakasaya ka na ngayon, Mr. Armenton. Mukhang hindi mo pa oras sa ngayon. Sa oras mo na ako mismo magdadala sa'yo sa impyerno. Mainit pa kung kikilos sila ngayon. Kailangan na muna ni Mr. Capil na magpalamig at umisip ng paraan kung paano mapapaslang ang binata nang hindi na paghihinalaan. Napangiwi si Clara habang hawak ang tiyan. Hanggang ngayon ay dama niya ang sakit ng mapasok kaninang umaga. Hindi tuloy siya nakapagsuot ng vest kanina dahil dito. Nang makaalis si Jason sa kwarto ay saka lamang siya pumasok ng bathroom para lagyan ang tiyan ng ointment. Ah, ang sakit! Sobrang pula ng tiyan niya. Kitang-kita yon dahil sa sobrang puti ng kanyang balat. Napatalo siya sa gulat na biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Huli na para ibalot ng tuwalyang kanyang katawan. Nakita na ni Jason ang kanyang katawan. Agad na kumunot ang noon ng binata nang dumakong mata sa balat niya. What happened in your belly? Ah, kaninang umaga kasi nagkasalubong kami ni Lourdes. Kaya natapunan ako ng mainit na kape. Palusot ni Clara. Lumapit si Jason at lumuhod sa harapan ng dalaga. Nang mapansin ni Jason ang pangiwi nito, ay nabatid ng binata na sobrang dulot ng sakit nito. Samantalang napasinghap naman si Clara, dama niyang pagtama ng mainit na hininga ni Jason sa kanyang puson. Mahapdi ang paso niya pero ngayon ay nangingibabaw ang hiya niya kaysa sa hapdi. Sa kabilang banday natutuwa siya, nag-aalala si Jason sa kanya. Ibig sabihin ay may pakialam ito sa kanya at para kay Clara ay magandang senyales yun at simula ng pagbukas muli ng damdamin nito sa kanya. Iniwas ni Jason ang ilibot ang kanyang tingin sa napakagandang katawan ng dalaga. Baka hindi siya makapagpigil at hilahin niya ito at dalhin sa kanyang kama. Ipinilig ni Jason ang ulo. Kinuha ng binatang ointment na hawak ni Clara at siya nang nagpahid nito sa balat ng dalaga. Sa susunod ay mag-ingat ka. Look at your skin. Makinis at maputi, tsak na mag-iiwan to ng marka. Hindi gusto ng binata na masaktan at magkapilat ang dalaga. For him, Clara is a fragile. Kaya dapat ingatan nito ang sarili. Mahinang natawa si Clara. Mr. Armenton, nakalimutan mo yatang pulis ako. It's part of our job to protect people. Normal lang sa amin na masugatan at magkapilat. Sigurado na sa susunod ay mas matindi pa ritong matatamo ko. Mainis sa mukha na tumayo si Jason matapos pahiran ng ointment ang namumulang balat ni Clara.
Don't say that, Clara. Iniwas ni Jason ang tingin. Hindi mo dapat pinapangunahan ng lahat. Hindi mo dapat sinasabi yan. Getting hurt is not a joke. Gusto kong alagaan mo sarili mo. Gawin mo yon para sa akin. Ramdam ng dalaga ang mainit na pakiramdam na bumalot sa kanyang dibdib. Hindi man diretsong sabihin ng binata, batid niyang nag-aalala ito sa kanya. And it feels so warm. Pawis na tumalikod si Jason sa dalaga. May problema ba, Mr. Almenton? Takang tanong ng dalaga. Nothing. Hinaplos ni Jason ang batok. Mabuti pa siguro magbihis ka na. Nasyado kang maganda para tignan lang. Pinamulahan ng pisngi ang dalaga. Saka lang niya naalala na nakahubad nga pala siya. Nakakahiya. Ikaw kasi, bakit pumasok ka ng walang paalam? Ang manyak mo. Paninisi niya para pagtakpan ng hiya. Manyak? Namumula rin ang tenga ng binata. This is my bathroom. Mali ko bang nandito ka? Palusot ng binata. May God, Mr. Almenton, baka nakakalimutan mo na hindi ka nag-iisa sa kwarto. Na mewang napaalala ni Clara na ngayon ay nakatapis na ng tuwalya. Bumuga ng hangin ng binata. Dam, bakit ba nagtatalo tayong dalawa? I already saw that body of yours. Naromansa ko pa nga. Nagbukas sara ang labi ni Clara, walang makapang sasabihin. Dahil tama si Jason, bakit ba silang nagtatalong dalawa? Humarap ang binata kay Clara. Call me Jason kapag tayong dalawa lang, mas maganda at masarap pakinggan. Na, tawagin mo ko sa pangalan ko. I badly miss that, Clara. Ako din Jason, na-miss ko rin na tawagin ka sa pangalan mo. Teka, pwede bang Jason baby na lang itawag ko sa'yo? Hirit ng dalaga na ikinatawa ng binata. It's up to you baby. Agad na tumalikod si Clara patalikod kay Jason para itago ang kilig. Oh my God! Baby daw?